Na-confine ang tatay ko sa isang public hospital dito sa amin. Ako ang bantay noon dahil busy ang mga kapatid ko sa kani-kanilang mga trabaho. Ayos lang yon, basta sila ang bahala sa gastusin. Male ward yon at lahat lalaki ang pasyente. Sa isang kwarto ay 6 ang magkakasama. Sa tagal ng naka-confine ng iba sa kanila ay naging magkakakilala na rin. Siyempre pati tatay ko dahil may katagalan na din siya. Kaya nakausap na namin sila lahat. Sa dulong higaan ay si Tatay Frank. Siya ang pinakamatagal sa lahat. Nagtutulungan na lang kaming mga bantay dahil ni isang kaanak niya ay wala man lang pumupunta. Nakakaawa nga. Parang inabandona na siya. Minsan ay tumutulong akong punasan siya, palitan ng damit, pakainin. Nakakapagsalita pa naman yun. Kaso nga lang ay hirapan ng kumilos at bumangon. Hindi na din niya kayang maglakad. Isang araw, laking tuwa ko dahil may papalit na sa aking magbantay. Si nanay bumalik na. Pinagpahinga ko muna siya para kahit papaano ay makabawi rin siya sa puyat at makapag-relax man lang sa bahay. At ako naman ngayon nang uuwi para makapagpahinga. Umuwi na ako noon at 2 araw ang sinabi ni nanay na pahinga ko. At mabuting balita yun dahil ilang araw na lang din naman ay lalabas na din si tatay. Naghihintay na lang kami ng advice ng doktor. Makalipas ang 2 araw kong pahinga, bumalik ako sa ospital para palitan ulit si nanay. Sa labi ng ospital ay natatanaw ko ang isang lalaking nakatayo at naka-hospital gown. Nilapitan ko ito matapos kong magpa-check ng mga bit-bit ko sa guard. Laking gulat ko, si Tatay Frank. Nakakatayo na pala. Maganda ang aura niya noon. Hindi siya mukhang may sakit. Pero siya talaga yun, hindi ako pwedeng magkamali. Binati ko si Tatay Frank nang may ngiti sa aking mga labi dahil masaya ako na magaling na siya at kita ko sa mga mata niya na masaya rin siya. Ngumiti ito sa akin, tumango lang. Pagkatapos po noon ay umalis na din ako at nagmamadaling pumunta sa pwesto ni tatay sa male ward. Ang lakas pa ng boses ko noon nang pumasok sa kwarto. Magaling na si Tatay Frank. Uuwi na siya. Pagpasok ko nakita ko ang mukha nilang gulat na gulat. Takang-taka sila at nanlaki ang matang nakatitig sa akin. Anong sinasabi mo? Pag alis mo ng isang araw, kinagabihan ay pumanaw na din siya. Wika ni nanay. Pero nay, nakita ko siya sa labi. Nakausap ko pa nga. Nginitian niya pa ako. Nagpakita sa iyo ang kaluluwa ni Frank. Baka gusto niya lang magpasalamat sa iyo dahil inalagaan mo din naman siya. Wala ka kasi noong namatay siya eh. Kaya pagbalik mo, agad siyang nagpakita sa iyo. Natulala ako noon. Hindi ko alam pero mas nakaramdam ako ng lungkot kaysa sa takot dahil sa pagpapakita sa akin ni Tatay Frank. Sobrang ganda ng aura niya noon. Siguro ay tanggap niya na at sana ay mapayapa siyang makarating sa tahanan ng Diyos.
Magandang araw sa iyo, Madam Angel. Tawagin mo akong Claudine. Ibabahagi ko lang ang aming karanasan noong gabing nag-duty kami. Isa nga po pala akong student nurse. Kapag hindi sa ospital ay sa community po kami nagjo-duty. Pupunta kami sa isang barangay para mag-conduct ng mga libreng BP sa mga bahay-bahay. Dati ay buong araw lang yon. Pagkatapos ng maghapon ay uuwi na din. Pero merong isang araw na kailangan naming magstay doon ng isang gabi sa isang center. Dahil tutulong kami sa midwife para magpaanak ng mga buntis. Magdamagan na walang tulog yon dahil imomonitor namin ang buntis na dadating. Ang lugar na yon ay sobrang liblib at sobrang layo. 10 kami sa isang grupo noon. Kasama namin ang isang clinical instructor namin na si Ma'am Ayla. Mga bandang 10:00 na ng gabi ay nag-uumpukan lang kami doon. Nakapaikot lang kami sa isang malaking lamesa. Kwentuhan lang hanggang sa mapunta na ang usapan sa mga aswang. Dahil sa buntis din kanina ang topic namin. Sumama sa usapan namin ng midwife na si Ma'am Thea. Taga doon daw siya sa lugar at doon na lumaki. Halos kilala na din niya ang mga tao sa lugar na yon at marami na raw siyang napaanak. Biglang nagtanong si Greg, isa kong kagrupo, kung meron na ba siyang na-encounter na aswang sa lugar since madaming buntis siyang napapaanak. Sumagot si Ma'am Thea na maraming beses, maraming nagtatangka na aswang, pero hindi naman daw ito makakapasok sa loob. Isa pa, marami naman daw kaming naka-duty. Baka matakot daw sa amin ang aswang. Natakot ako noon. Ang iba naman ay hindi naniniwala dahil isa lang daw naman yung imahinasyon at gawa-gawa lang ng ibang tao at panakot lang daw ito. Bandang 11:45 ng gabi ay may tumatawag na lalaki. Sakay ito ng tricycle. Nagmamadali naming buksan at may kasama itong buntis. Sinimulan na naming asikasuhin ang buntis at pinahiga na rin namin ito sa kwarto. Sa pakiwari namin ay malapit na itong manganak. Andun lang ang mister nito sa may upuan sa labas. Ang ilan sa amin nagstay na lang muna sa labas ng kwarto. 3 lang ang kailangan sa loob. Nang maya-maya ay nakarinig kami ng malakas na lagabog sa bubong. Parang may malaking kung anong nahulog doon. Nagkatinginan lang kami at nagtanungan pa kung ano yun. Sumunod noon ay naramdaman naming parang may gumagapang sa itaas. Hindi naman ito pusa. Parang may kung anong nilalang sa taas. Mukhang may aswang sa taas. Wika ng asawa ng buntis. Natakot kami noon. Nagyakap pa kami ni Claire dahil parang totoo nga na mayroong aswang. Para talagang may malaking nilalang sa taas. Kinukutkot nito yung yerong bubong. Wala pa namang kisame ang center na yun. Hindi namin alam ang gagawin. Kinatok namin ang kwarto. Nakita namin na umiiri pa din sa loob ang buntis. Sinenyasan lang namin yung 3 naming kagrupo sa loob na merong aswang sa taas. Kaso hindi nila kami maintindihan. Nagulat kami nang makita namin ang asawa ng buntis na merong bitbit na mahabang kahoy tapos merong apoy sa dulo. May kasama na din ito na parang 3 na sila. Meron din itong mga dala. Nagpunta sila sa likod, sa gilid at sa may bubungan. At doon ay pinagbabato pa nila. Kaya naman lagabugan at ang mga ingay ng mga batong nahuhulog sa bubong.
Pagkatapos noon ay narinig na namin ang iyak ng sanggol. Saktong nawala na din ang ingay sa bubong. Pumasok ang asawa ng buntis at sinabing may aswang nga daw sa taas. Ang kwento pa nito ay katawan ito ng lalaki na mabalahibo. Kulay dilaw daw ang mata at may mahabang pangil. Habang kinikwento niya ay kami naman ay takot na takot dahil yun ang unang beses na nangyari sa amin yun. At totoo pala talaga na may aswang. Buti na lang at ligtas na nailabas ang sanggol at yun ay dahil na din sa tapang ng mister niya na hindi natakot palayasin ng aswang na nagtangka na makuha ang anak nila. Hello Madam Angel, magandang araw pati na din sa mga tagapakinig ng Anghel ng Kadiliman. Ako po si Tali, isang student nurse. Ibabahagi ko lang ang karanasan namin noon na nag-duty kami ng mga kaklase ko sa isang ospital. Sa Quezon po ito, pero hindi ko na lang papangalanan kung ano ang ospital na yon. Bali bumiyahe pa kami ng mahigit 2 hours para lang marating ang ospital. Malayo talaga siya, kaya naman nag-ready na din kami ng ilang damit dahil malamang ay hindi na kami babalik muna sa city. In short, dun po kami magpapalipas ng gabi. At ang nakakagulat pa nun, mismong room din siya ng ospital. Parang yung kwarto na tutulugan namin ay napaghigaan na ng mga pasyente. Pero hindi naman ako nag-inarte noon at hindi ako natakot dahil magkakasama naman kami lahat na magkakagrupo. Tsaka nung time na yun, mas nangingibabaw yung excitement ko dahil sila ang kasama ko at first time kong matutulog sa ibang lugar na malayo kila mama at papa. Natapos noon ang duty namin at sabay-sabay na kaming pupunta sa kwarto namin. Siguro ay pasado 8:00 na noon ng gabi. Nag-uumpukan lang kami sa labas ng kwarto habang sila'y ay patuloy at pinipilit buksan ang pinto. Sila'y po ang aming leader sa grupo. Maganda, matalino. Yun nga lang, may third eye. Ito yung ayoko pag duty sa ospital. Ayos na yung pagod lang sa duty. Pero yung magkaroon ka pa ng kasamang may third eye, mas lalong masakit sa ulo. Hindi daw nito mabuksan ang pinto dahil may batang nakaharang sa pinto at gusto daw makipaglaro sa amin. Hindi na namin pinansin ang sinabi niya, pero may takot na kaming nararamdaman noon. Pagpasok namin sa loob ay nadatnan namin ang kwarto na may 6 na higaan. Magkakalayo at may isang CR. Inayos muna namin ang mga higaan at pinagdikit-dikit ito para magkakatabi kaming matutulog. Pagkatapos ay isa-isa na kaming naglinis ng aming katawan at humiga na. Kailangan na din naming matulog ng maaga dahil maaga pa ang sunod naming duty kinabukasan. Pinatay nila ang ilaw noon. Nagsisimula na kaming gumawa ng tulog nang bigla-bigla na lang sumigaw itong si Lay. Nagulat kami at napabangon. Saktong naghahagis na ng asin si Lay sa may bandang paanan nila. Yung bata, hinahawakan niya yung paa ko. Gusto niyang makipaglaro. Wika ni Lay.
Lahat kami ay nakaramdam noon ng takot. Dali-dali akong pumunta sa may gitna ng higaan. Dahil baka mamaya ay pati yung pa ako naman ang hawakan ng multong bata. Inaya kami ni Ate Chel na magdasal noon. Naghawak-hawak kami ng kamay at inalaya namin ng panalangin ang batang nagpaparamdam kay Lay. Naging ayos naman at pinatulog na din kami ng batang multo. Hindi na siya muling nagpakita pa kay Lay. Isa pa lang yon sa mga na-encounter ni Lay at pakiramdam ko ay marami pa siyang maibahagi sa amin na karanasan tungkol sa third eye niya. Yun din pala ang dahilan bakit lagi siyang may dalang asin. Dahil protection niya daw yun pag may lumalapit sa kanya na multo. Student nurse po ako noon, third year college. Nakaka-duty na kami noon sa ospital. By the way, ako nga po pala si Tessa. Nangyari po ang kababalaghan na ito noong nag-duty ako sa isang public hospital dito sa Quezon Province. 8 kami noon na magkakagrupo at meron kaming kasama na 2 fourth year college na at sila naman ang aming team leader. Bawat isa sa amin ay may nakatoka na babantayan na pasyente. Lahat yun ay may pare-parehas na diagnosis or sakit. Ang na-assign sa akin ay isang 49 years old na babae na na-stroke. Kakainom daw ng alak yun, kaya nagkasakit. Maayos ang duty namin noong gabi. Mayat maya ako namang minomonitor yung pasyente ko na yun. Pero ewan ko, bigla na lang siyang nangisay. Yung kagrupo ko na si Mia ang nakakita, sakto kasing may inaasikaso ako noon sa labas ng kwarto. Dali-daling nagpuntahan ang mga nurse at ang mga doktor para i-revive ang babae. Ngunit sa kasamaang palad ay binawian na ito ng buhay. Lumapit sa akin si Mia na meron palang third eye. Sinabi nito sa akin ng pabulong na nakikita niya raw na nakatayo ang kaluluwa ng pasyente ko doon mismo sa dulo ng higaan nito. Nakatitig lang daw ito sa katawan niya. Mukhang malungkot. Sunod daw noon ay lumingon daw ang kaluluwa sa akin. Kinilabutan ako noon. Hindi ko alam kung nagbibiro lang si Mia nung sinabi niya yun. Sa sobrang takot ko ay hindi na ako nagtanong pa kung ano ang nakikita niya. Baka kasi maya-maya, sundan na rin ako ng pasyente kong namatay kung saan man ako pumunta. Nagbantay naman ako ng maayos sa kanya. Pero kung talagang oras mo na, wala na tayong magagawa. Pinagdasal ko na lang ang kaluluwa nito na sana ay mapayapa na siyang makarating sa kanyang paroroonan.